Ang sasama ng mga itsura nitong ating mga kongresista, mga kababayan, dahil nanggigigil sila eh. Dahil etong kanilang inimbitang mga resource person na kababayan na di umano'y nagkakalat ng mga fake news at tinatawag pa nilang narco vloggers o pogo vloggers na halos lahat mga kababayan, mga Duterte supporters ay ang mga ito nag-boycott. Nag-boycott sa hearing ni Dan Fernandez mga kababayan aka Yutiring, Mr. Google. At hindi po sila pumunta. At hindi lang po ang mga Duterte vloggers ay hindi pumunta. Itsapwera din sila ng Google, TikTok at Meta. Oh! Kawawa naman si Dandansoy. Oh, Yutiring, kawawa ko naman. Oh, kaya mga kababayan, frustrated sila mga kababayan. Handang-handa na daw sana itong mga ungas na to na ipakontempt itong mga Duterte supporters. Elizabeth Joey Cruz, nakikinig po sa ating ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo nagbumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Chairman. We are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong manaig dito sa Pilipinas. Yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalas-ubas nyo ang mga Pilipino. Ayaw namin na tinatapakan nyo yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. And we are going to bring this fight kung saan fair ang laban. Doon tayo magkita-kita, doon tayo magsagutan. Hindi ako pupunta doon sa lugar niya kung saan babalasubasin niya ako. Bakit? Na hindi ako makakasagot? And then they are going to impose a lot of things on me and would limit me to answer yes or no. Mag-usap tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Perang binigay ninyo sa sarili ninyo, 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. This 19th Congress, how abusive they are. Every single Filipino should know na binabalasubas tayong lahat, araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga putang ina nilang lahat. Ayun na nga mga guys, hindi nga sinipot na mga vlogger itong mga tulongges. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, magbigay tayo ng reaction dito sa nangyayari po dito sa Kongreso na parang bias na bias po ang mga talagang galawan niyo dyan. Bakit bias? Siyempre, ang yabang nyo dyan. Hinahamon nyo yung mga vlogger dyan. Bakit dyan? Kasi nandyan sa poder nyo, may kapangyarihan kayo dyan, pwede nyong ipakulong pag hindi nyo gusto ang sagot, pag hindi maganda ang demeanor ng research person nyo, pwede nyong ipakulong, di ba? Yung mga research person, itong mga vlogger, kung pupunta dyan, meron bang ganyan? Di ba? Wala. So that's so unfair. Kung matapang ka talaga ikaw, Abante, lumabas ka. Harapin mo yung mga vlogger doon. Maglibate kayo kahit saan. Huwag dyan. Huwag kayong magtago sa mga kapangyarihan po ninyo. Di ba guys? Pinagsasabi pa ninyong fake news, ha? Mr. Barbers. Yung binanggit mo na mga narco vloggers, pugo vloggers, yan ang malaking fake news. Bakit? Kasi wala pong ebidensya. Ilabas nyo po, Barbers, ang ebidensya sa mga pinagsasabi mong mga narco vlogger. Meron ba kayong ebidensya? Etong mga vlogger ay willing po magpa-drug test, Your Honor. Willing magpa-drug test dahil sa sinabi niyo po na narco vlogger. Para sa akin, on my opinion, that is the real fake news. At saka ito pang si Abante, mga guys, nagyayabang. Meron isang vlogger na galit siya dahil nagmumura daw, putang ina. Tapos dyan, nabanggit po pa, sabi mo, namo, shortcut, namo. Eh ngayon, eto, pakinggan mo ang resback ng vlogger na pinaniringgan mo. Well, pinag-isipan namin tong action na to, hindi to random. Alam nyo, kaming mga
political content creator na align sa politics ni PRRD. We are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong manaig dito sa Pilipinas. Yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalas-ubas nyo ang mga Pilipino. Ayaw namin na tinatapakan nyo yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Perang binigay ninyo sa sarili ninyo, 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. Na binabalasubas tayong lahat, araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga putang ina nilang lahat. Oh, ayan, tikman mo na ang malutong na putang ina. Kaya po itong mga congressman, mga guys, pilit po nilang sinisira itong mga DDS vloggers. Bakit lang po mga DDS vloggers ang pinapatawag nyo dyan? That is unfair na already, di ba? Kaya makikita po natin dito sa social media kasi, no, yung mga tao po, Your Honor, alam nila kung sino ang nagsasabi ng fake news. Alam din namin kung ano ang mga pakay ninyo. On my opinion, that is my opinion, ha? Kasi halatang halata po yung mga galawan ninyo. Takot na takot kayo sa mga DDS vlogger. Kaya gusto nyo gumawa ng batas. Sabi nga ni Tipasyo, anong klaseng batas yan? Batas na para hindi sirain ng Quadcom? Yan, Tricom na yan. Kaya sumagot kayo. Pag may nag-vlog against sa'yo, sumagot kayo. Huwag kayong magtago dyan tapos naghahamon kayo dyan. Dito kayo sa social media. Di ba? Lumabas kayo sa social media po. Gusto nyo makipagdebate? Pwede. Kasi pag nandyan po, unfair na unfair po yung laban. Pigil na pigil po ang opinion ng research person kasi baka i-contempt ninyo. Di ba? Yan lang ang gulo na yan. Makikita na natin na that is unfair. Kaya nasupalpal kayo ngayon. Hindi po sinipot mga guys itong mga tulongges, itong mga buhaya. Yan. Gusto nyo, ayaw nyo tawagin ng buhay. Ipakita nyo yung mga libro nyo. Ipakita nyo ang pera ng bayan kung saan napunta. Kung gusto nyo, ayaw nyo sabihin na kurap kayo. Diba? At saka, makikita po natin yung demeanor ni Abante na parang alalang-alala siya dahil po sa eleksyon. Yan naman talaga ang mga galaw ninyo eh. Ginawa nyo yan kasi alam nyo na sirang-sira na kayo. Diba? Kasi natatakot kayo malapit ng eleksyon. Paano na yan, Abante? Nako. Paano na yung mukha mong lumabas na nakadila ka? Yun, habulin mo yun, Abante, kung sino nagpalabas to, no? Huwag mo kaming pinagloloko dyan na sinasabi nyo, pinatawag nyo dahil sa fake news. Wala po, ang mga fake news po, yung mga bayarang vlogger ni Bangag, yun ang mga klaro mga fake news, di ba? Ang hirap kasi sa inyo, dinirekta nyo lahat dito sa DDS. DDS pa mag-fake news, Pag may isang DDS po na magpalabas ng fake news po, pupunahin po yan ng isang DDS vlogger din. Kasi hindi rin maganda yan. Alam din natin, no? Hindi rin natin ma-deny na meron talagang fake news. But, people know what is fake and not. O ngayon, yung nilabas na istorya sa iyo, Abante, na sobrang mayaman mo, kaya sobrang kurap mo, kaya ang dami mong ari-arian. Yan, sagutin mo yan, Mr. Abante. It is your obligation. It is not ours. Kami nanonood lang, nagre-react lang kami. Kasi, siyempre, kinikilatis namin. Kung sino-sino ba yung mga tulongges na yun? Kaya dito po mga guys, mapakita ko sa inyo. Ito si Malo Tikia, dumalupok ko si Jan. Tapos, ito parang na real talk po ni Malo. Itong si Abante. Let's go. How does that affect, for example, a politician na tinitira sa face ng fake news? Sir, alam nyo, pag tinira kayo, ang kailangan authentic ang inyong reply. Ang problema ho sa ibang politiko, it takes time for them to react, and by that time, it becomes now the truth.
Kunyari, may lumabas na issue ngayon. Some politicians would say, I do not want to react kasi pag nag-react ako, lalo kong pinahahaba, pinalalaki yung fake news. Pero kung hindi ho kayo magre-react, that in itself becomes now the narrative, the controlling narrative, which is very, very hard to respond to, especially going into campaign. So, even if it's fake news, the politician must react. Yes, sir. As far as I'm concerned, kasi you would want to write what is being said about you online. If you don't, it becomes a crisis for you. It becomes a reputational issue. And that is your currency when you run for public office. Sa political consulting ko, ang tawag doon, that's your brand. So if your brand is destroyed, it's going to be very, very hard for you to increase your trust. Natatandaan po ninyo ito, sir. May awareness, may tiwala. Awareness, pwede kayong universal. Ang tiwala, napakahirap i-earn. Ngayon, pag nakikita, ginawa yung issue sa inyo, sa distrito nyo, uuga ho yung tiwala. At alam naman po ninyo, ang tiwala, in a 45-day campaign period, mahirap pong ma-rebuild. It will take time for that Pero tiwala. ang paniwala ng iba, Miss Malu, when you react, you become defensive. Kanina, nabanggit mo na you have to be offensive on this, di ba? Sir, kasi sa akin, the best defense is offense. And when you just say, when you be your authentic self, you're opening yourself, ito ako hindi totoo yan. So kung hindi nyo sasabihin hindi totoo yan, ang mga constituents nyo will always say, oh, tinan mo, nagnakaw yan. Oh, tinan mo, yumaman yan. Very hard to control. Especially during a very heated 45-day campaign period. Wala na ho kayong chance to clear that out. So bago pa mag 45-day campaign period, sinagot nyo na. And then you can reshare that. Then you can, push it and make it viral. So, Mr. Chair, kailangan sa online din, kailangan Yes, gumamit. sir. Kailangan gumamit ka din ng vlogger. Yes, sir. Hindi, sir. Pwedeng ikaw na sa sarili mong page. Ganon. Oo, kasi yun yung authentic self mo Kung pag ginamit mo sa mainstream media, it becomes fodder for news. Lalaki yung issue. 'Di ba? Pero kung sa page mo lang sinagot mo yan, hindi totoo yan. Oo. Ito ang aking pag-aari, ito ang aking paniniwala. So, it is not enough, for example, like sa SOCMED, fake news. Hindi naman kinukuha ng mainstream media yan. So, it's not enough na hindi ito kinukuha ng mainstream media sapagkat hindi naman totoo yan, di ba? Yes, sir. Kasi forever nandyan yan. May footprint nung negative reaction sa'yo. So you really have to, kung minsan nga, katulad doon nung exchanges kanina, yung pala 3 years ago pa yung video, so it remains there. And if you don't respond, then it becomes truth. Kaya nga ho, kanina ang sabi ko, in politics, there are shades of truth. Thank you. That's quite a revelation to us. Ang problem doon na congressman na Abante. Nakikita ko diyan kasi halimbawa lumabas yung content mo na gano'n. Tapos ayun na meron naman na makita tayo ng mga bots. Reaction na. Mga reaction, heart, lahat 'yon. Kung bots nga 'yon, artificial intelligence and bots. So, yung explanation mo, mababalance na naman siya ng mga messages na biniyaran nila. Like for example, ngayon, target ka, target ako. Target tayo lahat. So, paparage nila yung yung content mo Ang maganda lang pag Facebook mo, pwede mo silang i-block. But yung kapag na-share na nila yun, tapos babarage na naman nila ng bots, lahat ng messages na naman, ayun na. Yun ang problem. And that, where the CICC will come in. Boom, natumpak mo, Mr. Dandansoy. Meron na pong ahensya, yung DITC, yung telecommunication, sila po ang dapusin sa mga ganyan, hindi po. O, sa ginawa niyong ganyan, di ba? Mas halatang halata kayong napipikon kayo. Parang
kinukurot niyo yung mga puwet niyo sa mga vlog, ano? Dahil totoo o hindi? Ikaw na magsabi. O di kaya i-google mo yan. Ayan na. Alam niyo naman pala merong mga ahensya na dapat uusig dyan. Hindi kayo. Di ba? Klarong-klaro po kasi kayong ginawa nyo. Nagagalit lang kayo kasi nasasaktan kayo. Kung nasaktan kayo, sabi nyo na fake news, lumaban kayo ng patas. O, di ba social media? Lumabas kayo sa social media. Tama yung kay Ma'am Malutikia. Ngayon, na-real talk kayo ngayon, di ba? Tama yun. Lumabas kayo. Magawa kayo ng statement nyo patungkol doon sa sinasabi nyo fake news. O, ganyan naman ang ginagawa ng ibang politiko di ba? Ganyan naman kahit nga ito presidente nitong Bangag nagbablog nga din. Bakit ikaw, Abante, hindi mo makuwang gawin yan? Tama yon, rumesbak kayo. Sagutin nyo yung mga paratang sa inyo. Gawa kayo ng page. Hindi po dyan, hindi po pwede. Kaya po inisnab kayo ng mga Meta, ng mga YouTube, Facebook. Inisnab kayo kasi sila po mismo. Meron na po siyang mga guidelines, di ba mga guys? Diyan sa TikTok, may guidelines. Dito sa YouTube, may guidelines. May mga copyright, no? Meron na po silang mga sariling guidelines. Hindi po nyo trabaho yan. Na-obvious lang po, mga congressman, no? With all due respect, mas lalong nakikita na rumiresback lang kayo. Rumiresback kayo, nasasaktan lang kayo. Ganyan naman talaga ang buhay ng, ng mga politiko, Palagi namang binabatikos yan. Kayo lang, mga balat sibuyas kayo, mga hinayupak kayo. Tapos, nagagalit kayo pag bumurahin kayo. Ito ngayon, putang ina ka, ikaw si Abante. At lalo ka na, si Dan Fernandez, putang ina mo. Gago kayo. Tinitira nyo yung mga DDS vlogger lang. O, ayan mga fake news ng mga bangag vlogger. Bakit hindi nyo pinatawag yan? Huwag nyo kaming pinagloloko. Ginagago nyo lang ang taong bayan kasi nandiyan kayo sa kapangyarihan. Huwag kayong magtago sa mga kapangyarihan nyo. Umarap kayo ng patas. Diba? Dapat lang na binoykot kayo ng mga vlogger. Kasi karapatan po namin to nasa batas po. Nasa batas. Pwede nyo kaming kasuhan pag hindi totoo. O sige, yan ang gawin nyo. May proseso naman diba? At meron pa itong si Baculaw, sumasambat pa ngayon na pwede pa daw ipa-aresto lahat ng mga vlogger kung nagsisinungaling. Oy, Gunggong, sino ka ba? Ikaw na ba ang judge ngayon? Paano ba nangyari yon? Meron kasi siyang ini-invoke nitong mga guys. Pakinggan muna natin. Si Baculaw na Luistro. Pag feeling nila nagsisinungaling ka, uhulihin ka kaagad. Yan ang pinaggagawa nyo dyan sa Kongreso. Gusto niya pang dalhin sa labas? Na feeling nyo kayo talaga ang nakakaalam ng lahat ng katotohanan. Tapos sa tingin nyo, nagsisinungaling ito, laban sa iyo, ipapahuli mo ng warrantless arrest. So the question now to the law enforcement, can we effect an immediate arrest? Wow. Considering that the one who posted is caught in flagrante delicto. Oh, Diyos mio, animal. Kahit sa ang korte, mga kababayan, kahit common sense lang gamitin mo, ipawawarrantless arrest mo, mga kababayan, yung tao. Dahil sabi mo, fake news. Sampahan mo ng kaso. Oo. Sino ba to, Luistro, mga kababayan? Daig nyo pa ang mga diktador Diktador yun. Malinaw na, mga kababayan, no? Pagsampak. Yun nga, magsampa kayo ng kaso, mga gago ka pala, Castro O sige, paaresto mo. Sige na, utusan mo lang. O sino gusto mo, utusan dyan. Yung mga sergeant at arms nyo dyan sa Kongreso, oy, attention kayo. Mga gunggong. Papaaresto daw. Ura mismo, warrantless arrest. Wow. Ang lakas tama na talaga ng mga tao dyan, Luistro, umayos ka nga dyan. Baculaw. Kaya, huwag tayo magpa-auto dito mga guys, no? Let's support the freedom of speech. Let's support mga DDS, Kasi lahat, sa palagay ko, itong mga DDS kasi, ito lang po talaga ang tunay na lumalaban dyan sa katiwalian, dyan sa mga NPA, dyan sa mga makakaliwa, dyan sa mga salbahe sa gobyerno. Ito lang po, DDS. Yung mga vlogger lang po, kumakampi lang po yan sa kanilang Panginoon. Ginagawa lang nila
kahit anong sasabihin nila, basta makampihan lang nila itong mga Panginoon nila, lalo na ito si Bangag ni Marcos, at saka itong si Tambalustos, ng Romualdez, yan, ilabas nyo yan, Dan Fernandez, yung pinakahari-hari nyo dyan. Ha? O kung nasasaktan kayo, magharap kayo ng mga DDS vlogger, walang problema. Diba? Alright mga guys, thank you nga pala sa mga bago kong subscribers dyan, no? Nandito rin tayo, support pa rin tayo kay Pangulong Duterte at saka kay Inday Sara po. Alright, thank you for watching mga guys, mabuhay kayong lahat.